Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ganon? Kung minsan wala pa tayong nakamtan sa ating buhay, pinupuna tayo ng ating mga pamilya at kamag-anak. Anong sinasabi nila? Bakit hindi ka naman mag-aral? Bakit hindi ka magsumikap? Bakit hindi ka magtrabaho o magnegosyo? Okay ka lang ba? Natambay? Walang ginagawa? Wala ka bang pangarap? Bakit hindi ka magbanat ng buto? Pero ito yung nakakapagtaka. Pag umasenso na tayo sa ating buhay, pag meron na tayong nakamtan, pag umangat na tayo, makakarinig pa rin tayo ng pagpuna sa kanila. Ano naman ang sinasabi nila? Ang yabang na, hindi na ma-reach. Kala mo kung sino dahil ngayon sumusweldo, nakapagtrabaho. Yan ang nakakalungkot, hindi po ba? Pagdating sa ating mga pamilya. Minsan sila pa yung unang naghahanap ng butas at kamalian sa atin. It is so sad that those people that you expect to feel and experience love, respect, and appreciation are those people who disrespect you. Bakit ganun? Yan ang kahinaan, pagkukulang ng ating mga pamilya at kamag-anak. Ito po ang tandaan nyo. That many times our family wants us to do good in our life, but they do not want us to be better than them. Oo, gusto nila na umasenso ka, pero ayaw nila na maging mas asensado ka kesa sa kanila. Amen? Gusto nila na umangat ka, pero ayaw nila na nakaangat ka sa kanila. Anong ibig sabihin? Madalas, mga pamilya at kamag-anak natin, insecure. Amen? Madalas, meron din kayabangan. At anong ibig sabihin ng kayabangan? Gusto mo ikaw yung tama. Gusto mo ikaw yung nakakataas. Gusto mo ikaw lang yung mabuti. Pag meron ng ibang mabuti, pag meron ng ibang tama, nagagalit ka. Saan nang gagaling yun? Kung hindi sa masama. Masakit pag meron taong insecure at may kayabangan. Dahil anong nagagawa ng taong insecure at mayabang? Naninira. People who are insecure and proud try to pull others down. Pero wag tayong mag-alala. Kung nasasaktan tayo, hindi tayo nag-iisa. Kasi kahit naman ang Diyos, kahit naman si Jesus, naranasan din niya yan. Narinig nga natin sa Ebanghelyo, umuwi siya sa mismong bayan kung saan siya lumaki. Nangaral siya, bilib na bilib ang mga tao, pero na-realize sila, sobrang galing ng taong ito, hindi pwede. Nainggit at medyo nayabangan sa kanya. Tingnan niyo po kung ano ang ginawa nila sa kanya dahil sa kanilang inggit, dahil sa kanilang pride. Mismong ang Diyos gusto nilang patayin. Gusto nilang itulak, ihulog sa bangin. That is what pride and insecurity can do to other people. You can go as far as killing the person. Many times, we kill persons emotionally, psychologically, spiritually. Mag-ingat po tayo. Pag meron tayong insecurity, pag meron tayong pride, kataasan ng loob. Di ba minsan, hinihingi natin, hinaasam natin, sana kamukha din sa TV, pwede mong mamute, mapatigil. Hindi mo na makita o marinig itong mga taong nambababa o naninira sa iyo. Pero kaya mo naman alisin sila sa iyong isip at puso para hindi ka rin magalit, para din hindi masira ang iyong disposisyon. And how do you mute people in your life? Simple. Put a distance between you and them. Set a boundary. Nilalapit mo pa ang sarili mo sa mga taong nakakasakit sa iyo. Hindi mo naman silang pagbabago eh. Masasaktan at masasaktan lang. But here is the good news. Kung meron mga taong ayaw sa iyo, kung meron mga tao na pinababa ka, nilalait ka, pinupuna ka, sinisiraan ka, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi mas maraming mga tao na may gusto sa iyo, na minamahal ka. Yes, there will be people who hate you, who bash you, who are indifferent to you.
But remember, there are also people who love you. There are also people who support you. Truly, genuinely. Meron tayong mga kapamilya, mga kamag-anak na mapagkumbaba, na hindi insecure, na talagang nagmamahal sa atin. Go to them. Puntahan mo yung mga taong talagang mamahal, rumirespeto, tumutulong sa iyo, dahil yan yung mga nagpapalakas sa iyo. Pag nakaharap mo yung mga tao na nakasakit sa iyo, anong magandang gawin? Just be quiet and continue to serve them. Tumahimik ka lang at pagpatuloy mo na tulungan sila, na paglingkuran sila. Bakit? That is a sign of humility. Tandaan niyo po yan. Kapag kumbaba ka, kung kaya mo pa rin harapin ang mga tao na minsan nag-down sa iyo at kaya mo pa rin silang paglingkuran, tulungan. At napakaganda, di ba? Dahil alam natin, turo ng Panginoon, ang mga nagpapakumbaba, silang inaangat ng Diyos. Continue to be humble. Continue doing your good work. Continue doing your mission. Try to find people who support you. Try to be with people who love you. You have a choice. Kamukha ng ating Panginoong Jesucristo, umalis dito sa mga taong gustong makasakit sa Kanya. Pero saan siya pumunta? Sa mga alagad niya, sa mga disipulo niya. Pero tingnan niyo po ang kababaang loob ng Diyos. Nung siya ay pinako sa krus, siya ay namatay, hindi lang para sa mga taong nagmahal sa Kanya. Siya'y namatay, hindi lang para sa mga taong sumuporta sa Kanya. But Jesus died once and for all people of goodwill, for bad people. That is the humility of Christ. At yan din po ang ating ipagdasal. May we also have the humility to love, to serve, even those people who have deeply hurt us, our families, our relatives. Remember, God rewards your humility. Hindi niyo po ba napansin, pagdating po sa pagiging masaya, bakit kailangan natin ng tulong galing sa iba? Hindi ka matatawa kung walang magpapatawa sa iyo, hindi po ba? Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Kaya naman meron nangangailangan na makainom muna, makipagsugala, na-addict sa drugs, o kaya naman sa video games. Kasi kailangan natin ng tulong galing sa labas, galing sa iba, para tayo maging masaya. Pero tingnan niyo po ito. Bakit pagdating naman sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong sa iba? We can be perfectly miserable and sad without the help of any person, without the help of other people. We can be perfectly depressed all by ourselves. At minsan nga, pinapasa mo pa yung iyong lungkot sa iba. Madalas nga, di ba? Pag malungkot tayo, gusto natin yung iba malungkot din. Bakit pagdating sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong? Pero pagdating sa pagiging miserable, kayang-kaya natin ang maging malungkot at miserable. Diyan tayo eksperto eh. Yung ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating sarili. Amen? Halimbawa na lang po, tignan nyo ito. Pagdating sa pera, pag pinag-uusapan ng kayamanan, tatanungin ka, kumusta ka? Anong madalas na iyong sinasagot? Ito po, Father, ang hirap-hirap ng buhay. Walang pera. Di po ba? Pero mamatay man po, sinungaling. Ano po ang katotohanan? May pera, walang pera. Meron po nagte-text sa akin, nagme-message. Sabi, Father, ba't ganyan yung aking mga kamag-anak? Feeling nila, multi-billionaire na ako dahil ba naka-abroad ako. Lahat-lahat ng pangangailangan nila, ako na lang, tinatawagan ako dito. Bayad nila sa tubig, sa kuryente, may ultimong gatas ng pinaka-apu-apuhan namin, hinihingi sa akin. Pero kung titignan mo naman yung bahay nila, ang gaganda na, lahat sila nagtatrabaho. Pagtatanungin ko sila, nasan yung pera nyo? Anong sasagot nila? Mahirap ang buhay. Wala kaming pera.
ba? Ang galing natin sa pagiging malungkot, miserable, ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating sarili. O yung mga niloko na lang ng kanilang mga asawa. O yung niloko ka, pinagpalit ka ng iyong jowa. Diba yan? Anong ginagawa mo sa iyong sarili? Nilolosyang mo. Kinakawawa mo ang iyong sarili. Meron po nagme-message din sa akin, sabi, Father, anong gagawin ko? Pinagpalit ako nitong jowa ko. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko na pong magpakamatay. Sabi ko, hindi mo kasalanan yun kung niloko ka. Sinasabi mo nga, wala kang ginawang kasalanan. Kasalanan niya yun. Bakit pinaparusahan mo ang iyong sarili sa kasalanan ng ibang tao? Be happy. E di iwan mo siya. Ibig sabihin, hindi kanya deserve. Meron pang ibang mas deserve sa iyo. Maging masaya ka. Iwan mo yan. Kung minsan nga, yung mga may sakit, hindi po ba? Diyan din magaling. Self-pity. Yung mga iba nilalagnat lang. Kala mo naman pag nagsalita, mamatay-matay na. Hindi ko na kaya. Ang hirap-hirap. Sakit-sakit. Sinasabi nila. Buti pa yung may cancer, di po ba? Pag makikita mo, lumalaban. Kahit na nauubos na, yung lakas kahit na nauubos na, yung pera, lumalaban. Sa tingin niyo po, sino yung mabubuhay? Yung cancer na lumalaban o yung may lagnat na sumusuko? Alam natin yung sagot diyan. Kaya may katotohanan yung kasabihan that we suffer most in our minds more than our bodies. Saan nanggagaling yung matinding sakit at pagdurusa? Galing ba sa katawan mo? Galing ba sa ibang tao? Hindi. Nag-uumpisa yan sa iyong mentality, sa iyong attitude, sa iyong pagtingin, sa iyong pag-iisip. Diyan, sa utak mo, kung ano mga tumatakbo diyan. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos na nakikita ka niya, na ikaw ay nalulungkot, miserable? Masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya, ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili? Definitely no. Dahil basahin niyo man po yan sa libro ni Propeta Ezekiel. God says, I do not delight in the death and the destruction of even the sinners, but I delight in his turning away from sin and giving him eternal life. Naiinis ang Diyos pag ginagawa mong kawawa at kaawa-awa, miserable at malungkot ang iyong buhay. Ang tuwa ng Diyos ay yung nakikita niyang ikaw ay lumalaban at puno pa rin ng pananampalataya at pag-asa. Ginagawa mong masaya at maginhawa ang iyong buhay, gaano man kahirap ito. Diyan natin maiintindihan ang ating nabasang ebanghelyo. Nakakabigla, pinuri ang hindi katiwa-tiwalang katiwala. Siya na nga ang nanloko Pinalitan niya yung utang ng mga tao sa kanyang Panginoon, sa kanyang boss. Bandang huli, pinuri pa siya. Bandang huli, ibinigyan pa siya ng commendation. Bakit? Kasi ang kinamamangha ng Panginoon dito ay kahit na alam niya na siya ay mapaparusahan, nagkaroon pa rin siya ng disposisyon na gawin pa rin niyang masaya, maginhawa, paano niya mapapabuti pa rin ang kanyang buhay. Ang nakakamangha dito ay hindi siya naging biktima ng kanyang malala at masamang sitwasyon. At yan din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Alisin mo yung tinatawag nating victim mentality. Kaya naman natin. At ito po yung isang paalaala ko din sa inyo. Ang hirap na ng buhay. Amen? Ang bigat na ng buhay. Huwag mo nang papahirapan pa. Huwag mo nang gagawing mas mabigat pa. Maghanap ka ng paraan kung paano mo gagawin magaan yan. Maghanap ka ng paraan na kahit nasa gitna ng iyong hirap, kaya mo pa rin maging masaya, mabuti, at ikaw ay guminhawa. Kaya natin. Kahit na sinasabi mo, walang pera, pobre lang kayo, dukha lang kayo, talagang gumagapang kayo. Kung yung ulam mo, pagkain mo, kanin lang, anong magagawa mo? Pasarapin mo. Lagyan mo ng toyo, di po ba? O kaya ng kamatis. Mas masarap pa nga yun May magagawa ka para gawing mas masarap kung ano yung nandyan sa iyong plato. Amen? Yung iba,
ano ngayon kung hindi ka kinakausap ng asawa mo? Bayaan mo siya. Ini-snub ka, snubin mo din. Kahit na paano mo nakausapin, pakiusapan, pinagdasal mo. Ayaw talaga. Matigas ang puso. Bayaan mo siya. Anong gagawin mo? Lumabas ka. Makipagkwentuhan ka. Ang dami kaya dyan. Misa nga 24 hours hindi natutulog Daig pa mga CCTV camera. Naglilibhang. Kasi may kanya-kanya din mga problema yan. Pero tingnan niyo po, hindi sila nagiging biktima ng kanilang sitwasyon sa kanilang pamamahay. Amen? Yung mga iba na may sakit, kahit na may sakit sila, hindi pa rin sila sumusuko. Lumalaban sila. Kamukha po nitong ama ng ating pinag-aaral na seminarista. Yung seminarista po natin in 2 years time dito sa parokya, si Brother John Lou, matatapos na po sa pagkapare. Pero sa kasawiyang palad, yung ama po niya, si Kuya Alan, last month lang po, pumanaw, namatay. Last 3 years ago, pagdating ko po dito, nakilala ko yung ama niya. Putol na yung paa dahil po sa diabetes. May prosthetic leg po siya. Pero alam niya po, bilib na bilib po ako dito sa taong ito. No? Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Bakit? Kasi kahit na may kapansanan siya, kahit na may sakit siya, nakakapag-drive pa po ng barangay service. Anong ginagawa? Tinutulungan yung mga ibang may sakit. Siya mismo may sakit. Pero pag merong ibang may sakit, tutulungan niya. Isasakay niya doon sa barangay service, idadrive niya, pupunta sila sa Kapitolyo, pupunta sila sa munisipyo, pupunta sila sa hospital. Kakilala niya ang gobernador, kakilala niya mayor, kakilala niya mga konsihales, mga doktor, nilalapit yung mga may sakit. Di po ba nakakapagbilib yun? At kahit na po sa pinakahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay, nung nagdadialysis na siya at naghihingalo, meron pa rin daw po tumatawag sa cellphone niya. Sinasagot niya. Pilit niyang kinahanapan ng tulong yung mga tao. Hindi man nila alam na sa mga huling sandali na tumatawag sila, siya mismo nandun na sa hospital, sa ICU, malapit ng malagutan ng hininga. Pero tingnan niyo po, gusto pa rin niyang tumutong. Hindi niya nakita yung kanyang sarili bilang kawawa. At hindi niya ginawang kaawa-awa ang kanyang sarili. Ikaw, kumusta ka na? Ikaw, na kompleto pa ang lahat ng parte ng iyong katawan. Sana mas higit pa ang magawa mo. Sana gawin mong mas masaya, mabuti at maginhawa ang iyong buhay. Yan ang ikagagalak at ikatutuwa ng Diyos. At tingnan mo man, mas pagpapalain ka niya pag hindi mo ginagawang malungkot at miserable ang iyong buhay. Pinagpapala ng Diyos ay yung mga taong lumalaban at meron pa rin pag-asa sa kanilang buhay. Worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Pars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, di nga ako natutulog Tingnan mo nga ako. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Insulto sa Diyos yun. Ang hindi paniniwala sa Kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? 2 things. Simple lang para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi,
Wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, wag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit, meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po, ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa iyo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi na ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bags to eh. Nakikita mo sa mga makata ko, ay luggages na yan. Laging namamawis sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi ko nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya i-try nyo rin ha. Nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa-tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala. On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw, baka isang taon, 2 taon at marami pang taon. Dahil sa pag-aalala, hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya pero hindi ka nagtitiwalang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya pero hindi ka nagtitiwalang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya, pero hindi ka nagtitiwalang i-apply niya ang kabutihan niya sa'yo, lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa'yo na mas mahalaga kang dihamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa iyong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero
alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan at iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka, and you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry owns us. Hindi dapat ganon. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you. Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko ko sa Kanya ang lahat. Yun naman pala eh. Bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dala mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang, sa 1 Peter 5:7, o ano yun po yung nauna? 1 Peter 5:6, ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahan nito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ba nga niya? Kaya, wag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Masama pa. Mamumroblema ka na. Hindi ka pa kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong. Hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang, sapagkat alam natin, ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos.
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas ang lupa, lilipas ang langit, pero hindi ang aking salita na gustong-gusto kong i-translate sa pamamaraan ko ng ganito. Lilipas ang lahat ng bagay, maging ang problema mo, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. God is inspiring you to continue to trust in Him. He is inspiring you to keep the faith. Akala mo lang, ikaw pa ang nakahawak, pero sa dami ng problema mo, matagal ka nang nakabitaw. Ikaw ay kanyang hinahatak. Hindi ikaw ang nakahawak sa kanya. Hindi ka pa nagtataka na sa kabila ng lahat, nagdarasal ka pa rin, umaasa ka pa rin na may magandang mangyayari sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang nakahawak, siya na ang nakahawak sa'yo kasi matagal ka nang nakabitaw. Ayaw ka lang niyang pakawalan sapagkat marami pa siyang plano sa iyong buhay. Dalawang uri ng pagdating ni Jesus ang dapat ay pinaghahandaan at pinananabikan natin. Ang una, ayun no, yung picture ni Kristo sa Belen. Yun yung first coming. Yan yung sa December 25 ay isa-celebrate natin. Pero may pangalawa, yung hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari. Ang parousia, ang second coming, when Jesus will come to us as Christ the King upang hukuman tayo batay sa naging buhay natin. Sa dalawang uri ng pagdating na yan, itong pangalawa, ang mas dapat na pinaghahandaan natin, ang mas dapat na pinananabikan natin. Father, paano naman kami maghahanda? Paano naman kami mananabik? Katapusan yung narinig ko kanina, katapusan ng sandaigdigan. Dito po papasok yung halaga ng pagtingin natin sa mga mangyayaring yan. Kasi kung ang pagtingin natin talaga sa mga mangyayaring yan, kung literal man mangyayari yan, kung ang tingin natin dyan ay katapusan, ay talaga, nako. Ano ang nasa dakong paraan? Bunga ng malikot na pag-iisip, likha lang Matatakot ka talaga, dudug. Tapos Pero kung ang magiging pananaw natin dyan ay hindi katapusan, kundi simula lamang ng ating katubusan, kundi katuparan kalubusan, lalong-lalo na ng mga pangako ng Diyos na sa atin ay binitawan niya noon pa man, iba ang ating magiging pakiramdam para dyan. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung papaanong nangako ang Diyos sa mga Israelita. Ililigtas ko sila, magiging payapa ang bayang Jerusalem, etc., etc. Ito ngayon ang pinanghawakan nila upang sa kabila ng mga problema at pagsubok, hirap na naranasan at nadama, hindi nawala ang pag-asa nila. Kasi may mangyayaring maganda. So kung ang panghahawakan natin ay ang mga pangako ng Diyos sa atin, talk about heaven, 1 Corinthians 2 verse 9, no ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ang ganda ng heaven. Kung makakaisip ka ng napakagandang lugar sa buong mundo, narating mo man o hindi pa ito, pag samasamahin mo lahat na maisip natin magagandang lugar, wala yan sa kalingkingan ng kalangitan. Yan ang ating mararanasan. At ang sabi ng Panginoon sa bahay ng Ama, maraming silit, kung hindi kayo sinabi ko na sana. Totoo yan. Ipinangako niya yan for those who love Him. Ngayon, if we truly love God, we obey His commands, magiging iba ang pakiramdam natin sa sinasabing end of the world o end of our life here in this world. Kahit pa makaranas tayo ng paghihirap, may pag-asa, may mangyayari kasing maganda. Hindi ako matatapos, ako ay mas malulubos. Sana makatulong. Halimbawa, imagine, may isang maliit na alon sa dalampasigan. Alam niyo naman yung maalon sa dalampasigan. Di ba yung alon, maliit lang, hahalik lang sa lupa yan, babalik na naman. Hahalik lang sa lupa yan, babalik. Ganyan-ganyan lang. Ganyan lang buhay ng maliliit na alon sa dalampasigan .
Hanggang sa makita niya, may isang malaking alon, ilang talampakan ng laki, papunta sa kanya, naku po, it will crush me, it will destroy me. Yun ang feeling niya. Hanggang sa, ayun na nga, sumalpok na nga sa kanya. Ganun na lamang ang kaba niya. Pero, until, buhay pa ako. At mas lumawak pa ang reach ko. Kasi na-realize niya, yung malaking alon na yon, parte siya. Hindi siya basta isang alon. Siya'y parte ng malawak na karagatan. Yun ang kanyang kalupusan. Mga kapatid, alam po ninyo, same with Christ coming. Pwedeng, kung yan man na literal, matatakot ka syempre kahit papuano. Pero, sa moment ma-realize mo, nandyan si Jesus, nandyan ang katubusan mo. Iba ang magiging pakiramdam mo. Ganun din kapag namatay tayo. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot kahit paano sa kamatayan? Pero kapag nahimasmasan ka na at nagising ka na, nasa langit na ba ako? Ay, naku! Ang ganda dito. Dapat pala dati na ako kinuha Ito to. Kasi you will realize, hindi ako patay. Ako ay buhay. Hindi ako nasira. Ako ay mas nabuo pa. Hindi ako natapos. Ang pangako ng Diyos sa akin tungkol sa langit ay mas lalong nakumpleto. Mas lalong nalubos. Amen! Nakakumbinsi ko na po ba kayo? So gustong-gusto nyo nang mapunta ng langit. Amen! Pwede na bang mamaya? Yan ang sabi ko nun naman Ganon. Isa pang naisip ko in an effort na i-convince pa kayo naisip ko lang, saan ba nanggaling yung ugali natin na dapat ay yung kamag-anak, mahal natin. Kahit nga tayo, pag namatay, gusto natin pag pinaglamayan tayo, maganda, maayos tayo kahit paano. Yung iba nga, last will pa ito, gusto ko ganito. Kaya nga nauso yung mga expression ganda ng ayos. Parang natutulog lang. Galing nang mag-ayos sa kanya, bumata At kaya nga sa kabilang banda, patay na, pinipintasan pa. Ay oo, nakita ko. Ano yun? Hindi pantay ang kilay. Yung lipstick, di ba? Napakatingkad naman. Tsaka yung damit, di ba? Oo. Mga marites, pati patay, pinagpepiestahan. Ay, nako. Ano ba pakialam ninyo? Palit kaya kayo ng patay? O bakit kinakailangan mo maayos? Kinakailangan mo maganda? Nandun lang naman, nakahiga lang, lalabas ba yan? Ipaparada pa ba yan? Di ba nakataklob lang naman yan, pag nilibing yan? Yung nanay ko nga Mahay. Sabi ni mama, sige, umapayag na ako sa gusto mo na pag namatay ako, ipakremate mo ako. Basta, ano po yung basta? Basta iburol mo muna ako. At gusto ko, mas pagandahin mo ako. May ganun pa? Pero saan nga ba nanggaling yan? Again, tanong nga ito, kailan ka nagpapaganda? Kailan ka nag-aayos? Pag sa bahay ka lang? Hindi. Kapag may pupuntahan ka. At mentras, espesyal ang pupuntahan mo. Ganda ni Lola. Di ba? Hindi kaya mga kapatid, yang arte ba yan? Yang tradisyon ba yan? Yang pananaw na ba yan? Na kapag tayo pumanaw, dapat kahit papaano maayos na ganyan? Hindi kaya, in our hearts, yan ang dinidikta sa atin. Kasi ang sabi ng Bible ay parang, God planted eternity into our hearts. Hindi ka man nakakapagtataka, di ba? Parang sa puso mo, sa isip mo, hindi ka lang para dito Hindi kaya yun ang ating nararamdaman? Na kapag namatay tayo, mayroon tayong espesyal na pupuntahan. To whom and to where, we are not different. We are part of it. Tayo ay galing sa Diyos. Ang ating hininga, ang ating breath, ang ating espiritu ay galing sa Kanya. Babalik sa Diyos, hindi upang matapos, kundi upang mas makumpleto at mas lubos. Kaya pwede ba, once and for all, ayusin natin to. Kasi ayaw ko yung kinatatakutan natin, yung pagharap natin anytime kay Kristo. Ayusin natin to. Huwag nating iisipin, huwag nating sasabihin, katapusan ng mundo. Ang isipin natin, ang sabihin natin, katuparan ng pangako para sa atin ni Kristo. When your time comes, when my time comes, huwag natin sabihin, oh no, tapos na ako. Sabihin mo kahit malumanay, oh yes, matutupad na ang mga plano para sa akin ni Jesus. Amen. Something na pwede nating gawin
i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung kumapit ka sa pangako ng Diyos sa iyo, sapagkat, let's face it, yung iba sa atin, mararanasan ito. Yung iba sa atin, nararanasan na ito. Hindi na natin kinakailangan pang magunaw literally ang mundo. Hindi na natin kinakailangan pang maranasan detalyado ang mga sinabing kagimbal-gimbal na detalye sa Ebanghelyo, sapagkat may iba sa atin at may darating sa atin na ganito, na para bang nagugunaw na ang ating mundo. Halimbawa, may mas nakagigimbal pa ba sa panloloko sa iyo, lagi ng asawa mo, na minamahal mo ng todo-todo? Sa kawalang utang na loob sa iyo ng anak mo, sa kabila ng maraming sakripisyo mo, sa kawalang hiyaan sa iyo ng kapatid mo, bagamat tinulungan mo dati ito, sa pagnanais mong mabuo ang pamilya mo, pero parang hindi na mangyayari ito, parang mawawala na ang pangarap na ito. May mas makagigimbal pa ba sa pinagdaraanan mo na ngayon, na malala ang sakit mo, pasadsad ang kabuhayan ninyo? Ngayong marami ka pang gustong gawin at ibigay para sa mga minamahal mo. Lahat sa atin, in one way or another, nakararanas at makararanas ng ganito, na pwede mong sabihin, gusto ko na nga literal na magunaw ang mundong ito, kesa maranasan ko ang mga problemang ito na nagpapaguho ng mundo ko, and that is ng pamilya ko, ng mahamahal ko. Yun ang mundo ko. Sa mga taong nakararanas ngayon ng ganito, sa mga taong makararanas ng ganito, ito yung payo ko, yung kanina ko pang punto, panghawakan mo ang pangako sa iyo ni Kristo. Nasaan yung pangako? Nasa Bible. Magpasa ka, siguradong may promise ang Panginoon na sasakto sa kalalagayan mo. At kahit kung minsan hindi ka nga magbasa ng Biblia, alam mo sa isip mo, alam mo sa puso mo, nararamdaman mo, may maganda pang plano ang Diyos sa iyo. Siya ang nagtanim niyan. Siya ang magbibigay ng katuparan niyan. At hindi nga ba 2 Sundays ago, kahit nung nakaraang Biyernes, sinabi ito, parang pinagtatagni-tagni ngayon ng Panginoon. Inulit ang Ebanghelyo. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lilipas ang lupa, lilipas ang langit, pero hindi ang aking salita na gustong-gusto kong i-translate sa pamamaraan ko ng ganito. Lilipas ang lahat ng bagay, maging ang problema, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya kung ano man ang magandang plano niya, nananatili ito. Pwedeng madelay dahil sa kasalanan ng mga tao, maging sa kasalanan mo, pero bumalik ka lang sa pagkakakapit sa pangako ng Panginoon sa iyo, itutuloy at itutuloy niya ito. Come to think of it, wala ka dapat dito ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ko. Come to think of it, hindi mo dapat naririnig ito ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ko, na may plano pa ang Diyos sa iyo. Natutuparin pa niya ang pangako niya sa iyo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi ka nagpunta dito para makita lang si Father Fidel. Nagpunta ka dito para marinig ako, sapagkat alam mo, yung sasabihin ko ay para sa iyo. For your information, nagmisa na ako ng 4 kahapon anticipated mass. Hindi ito ang sermon ko. Binago ko last minute. Ito ngayon ang sinasabi ko. Kaya, if this rings a bell in your mind, in your heart, this is for you. Ito ang pangako at mensahe ng Diyos sa iyo. Naririnig mo ito kasi may maganda pa siyang plano para sa iyo. Tama, pumunta ka dito. Obviously, tama, ikaw ay nagdarasal. Ano, sa tingin mo, dahil sa iyong sarili talaga, ikaw umaasa sa Kanya? Oh, come on. God is inspiring you to continue to trust in Him. He is inspiring you to keep the faith. Akala mo lang, ikaw pa ang nakahawak, pero sa dami ng problema mo, matagal ka nang nakabitaw. Ikaw ay Kanyang hinahatak. Hindi ikaw ang nakahawak sa Kanya. Hindi ka pa nagtataka na sa kabila ng lahat, nagdarasal ka pa rin, umaasa ka pa rin na may magandang mangyayari sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang nakahawak, siya na ang nakahawak sa'yo kasi matagal ka nang nakabitaw. Ayaw ka lang niyang pakawalan sapagkat marami pa siyang plano sa iyong buhay. And so please,
Never stop hoping. That's what you're doing. You're not actually wishing. Nagwi-wish ka? Nagwi-wish ka na gumanda ang buhay mo? Nagwi-wish ka na gumaling ka pa? Nagwi-wish ka na sana'y makaahon ka pa? Nagwi-wish ka na sana makabounce back ka ba? Ano yung wish? I-search yun sa dictionary. Ang wishing, it pertains to something impossible pala. Ang hoping, it pertains to something possible. Bakit? Kasi when it comes to hope, para sa akin, hindi ka umaasa sa iyong sarili. Umaasa ka sa Diyos na alam mong makapangyarihan at mabuti. So please, do not stop hoping. Do not stop praying. Do not stop believing. Kahit na your world is crumbling. Kahit na your world is shaking. Anong sabi sa Ebanghelyo? Your redemption is coming. Kapatid, ang Advent ay hindi yung to keep watch sa mga pangit na mangyayaring darating. No! Isipin mo ganun ng Diyos? O sige, imulat mo ang iyong mga mata, maging handa ka sa maraming pangit na mangyayari sa mundong ito. Hindi ganun ang Diyos. Ikaw nga bilang magulang, kapag may pangit na pangyayari, tinatakpan mo ang mga mata ng anak mo. Ang Diyos ba kaya? Gusto niya bukas ang mata mo sa mga pangit na mangyayari sa mundong ito. Hindi ganun ang Diyos. Ang sinasabi niya, ibukas mo ang iyong mga mata kasi ang kaligtasan mo ay paparating na. Ganun din sa buhay mo ngayon. Lalong-lalo na yung marami ng pinagdaraanan sa buhay niya ngayon. Ang dami nang nangyayari sa buhay mo. Ano? Sasabihin ng Diyos, ibukas mo ang mata mo. There's more! Marami pang mangyayaring ikadadown mo. Hindi ganun ang Diyos. Kung marami nang nangyari sa iyo and yet you're still believing, God is telling you, keep watch. Your redemption is coming. The solution is coming. The blessing is coming. Ito sana ang biyaya na ipagdasal at i-claim natin.